Sinisi nila ang Israel sa loob ng ilang minuto, pero ibang-iba ang sinasabi ng ebidensya. 4 na babae ang pinatay ng Iran, isang pagsabog at 2 magkaibang bersyon ng nangyari. Sino ang nakikinabang sa maling impormasyon? Marami pang kwento sa Judacation ngayon. Welcome back sa Judacation sa JNS TV. Ako si Josh Haston. Noong Miyerkules ng gabi, tumama ang mga bahagi ng Iranian missile sa metal na trailer na ginagamit bilang salon ng mga babae sa Beitawa, Hebron. Hindi bababa sa 4 na babaeng Arabo, kabilang ang isang buntis, ang namatay at 13 ang nasugatan. Ito ang unang nasawi sa PA mula simula ng digmaan. Pero ano ang ginawa ng mga galit sa Israel sa PA? Nagpakalat sila ng maling balita na nagkaaberya ang Israeli anti-missile system at Israeli interceptor missile ang pumatay sa 4 na babae. Naglabas ng pahayag at video ang konseho ng Yesha na nagpapakita ng bahagi ng missile na bumagsak sa kalapit na komunidad ng mga Hudyo. Ayon sa konseho ng Yesha, ito ay patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng mga anti-Israel na Arabong elemento na magpakalat ng maling impormasyon at paninirang puri na naglalayong saktan ang mga residente ng Judea at Samaria at sa Israel sa buong mundo. Ito ang realidad, mga kababayan. Laging sinisisi ang Israel. Ang mga interceptor ng Israel ay nagliligtas ng buhay buong araw, kapwa Hudyo at Arabo. May ilang elemento sa PA na sinasamantala ito para magpakalat ng peking balita at siraan ang Israel. Tulad ng inaasahan, mas dumami pa ang paninira laban sa Israel mula sa autoridad ng Palestina ngayong linggo. Ayon sa Palestinian Media Watch, PMW, hindi kinikilala ng PA ang pagsasara ng Al-Aqsa Mosque Plaza at Temple Mount bilang hakbang pangsiguridad ng Israel para sa kaligtasan ng mga bumibisita. Sa halip, patuloy na iginigiit ng PA na ginagamit ng Israel ang digmaan bilang dahilan upang pagbawalan ang mga Muslim na sumamba roon tuwing Ramadan. Tandaan na ilang ulit nang nagkaroon ng missile alarm sa Jerusalem sa digmaan kontra Iran. Sa katunayan, ikinakalat pa rin ng PA at PLO ang paninirang puri. Kahit ngayong linggo ay may mga missile fragments na bumagsak malapit sa mga banal na lugar ng Hudyo, Muslim at Kristiyano sa Lumang Jerusalem. Noong Marso 1, tumama ang warhead ng Iranian missile sa Sultan's Pool malapit sa Lumang Lungsod. Wala pang 1 kilometro mula sa Western Wall at Al-Aqsa Mosque. Bago magsimula ang Shabbat, panurin natin itong video. May isa pang missile fragment na bumagsak sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ngayon, ayon sa PMW, ito ay halimbawa ng regular na paraan ng pag-iisip at pagkilos ng PA. Huwag kailanman aminin ang katotohanan, kundi patuloy na isisi sa Israel ang lahat ng bagay. Ayon dito, parehong kinondena ng PA at ng PLO ang mga hakbang pangkaligtasan ng Israel bilang mga palusot, dahilan at pantakip sa kagustuhan ng Israel na dagdagan ng kontrol sa Al-Aqsa Mosque. Para lang malinaw, sarado ang Western Wall sa Jerusalem. At iyon ang pinakabanal na lugar ng Hudaismo. Pansinin, ito ay pagsubok. Sarado ang Western Wall, ngunit hindi ito ang pinakabanal na lugar ng Hudaismo. Ang pinakabanal na lugar sa buong Hudaismo ay ang Temple Mount, at ito ay sarado para sa lahat ng sumasamba, mga Hudyo, Muslim, Kristiyano, at iba pa. Huwag paloko sa anti-Israel na propaganda mula sa PA na inaakusahan ng Israel ng diskriminasyon sa mga Muslim. At habang nandyan ka na rin, tanungin mo ang 2 milyong Arabo na nakatira sa Israel kung mas gusto ba nilang manirahan dito o baka mas gusto nilang manirahan sa isang bansa tulad ng Iran. Kung magiging tapat sila, malinaw na malinaw kung ano ang isasagot nila. Isa pang mahalagang ulat mula sa Palestinian Media Watch ngayong linggo na gusto kong talakayin. Nakita ng mga sundalong Israeli ang mabilis na paparating na sasakyan ng PA at nagpaputok sila sa inakala nilang kinakailangang hakbang para ipagtanggol ang sarili. Sa kasamaang palad, isang pamilyang Arabo at 4 na sibilyan ang namatay. Nagtanong ang PMW kung bakit agad nagpaputok ang mga sundalong Israeli sa paparating na sasakyan. Matagal nang sinasanay ng Palestinian Authority at Hamas ang mga Arabo na gawing sandata ang kanilang mga sasakyan upang pumatay ng mga Israeli. Tingnan natin ang video na ito na ginawa ng Shabiba Student Movement ng Fatah sa Birzee University. Ipinapakita rito ang pagsasalarawan ng pagpaplano at pagsasagawa ng pananagasa at pananaksak sa mga sundalong Israeli. Ang pamagat ay ang paghahangad ng pagkamartir ang nagbubuklod sa atin. Paalala, maaring mahirap panuurin ang video na ito para sa iba.
Makikita mo rito ang malinaw na pag-uudyok mula sa autoridad ng Palestina. Ayon sa ulat ng PMW, maraming terorista ang sumunod sa mga utos ng kanilang mga lider at nagsagawa ng daan-daang pagbangga gamit ang sasakyan, at maraming Israeli ang napatay at nasugatan. Dahil dito, sinanay ang mga sundalo at pulis ng Israel na agad tumugon sa hindi inaasahan at biglaang pagbilis ng mga sasakyang papunta sa kanila o sa iba. Kapag matagumpay na nakapatay ng mga Israeli ang mga Arabo ng PA gamit ang kanilang sasakyan, pinupuri at inilalarawan ito sa ibang Arabo bilang epektibong estratehiya ng terorismo. Kahit may ulat ang media na inaakusahan ng Israel na basta pinatay ang pamilyang ito dahil daw iyon ang gawain nila, malinaw na naniwala ang mga sundalo na may agarang panganib. Hindi sana mangyayari ang sitwasyong ito kung hindi pa ulit-ulit ginagamit ng mga Arabo ng PA ang kanilang mga sasakyan bilang mga kasangkapan para sa terorismo. Bagong balita, isang Arabo ang sumagasa gamit ang kanyang sasakyan sa dalawang Israeli sa lugar ng Chomesh sa hilagang Samaria kahapon, na nagresulta sa pagkamatay ng isa at pagkasugat ng isa pa sa pinaghihinalaang teroristang pag-atake. Ang napatay na biktima ay kinilalang si Yehuda Shmuel Sherman. Naway gantihan ng Diyos ang dugo ng 18 anyos mula sa komunidad ng mga Hudyo sa Elon More, malapit sa Shem. Ang nasugatang lalaki ay si Daniel, kapatid niya. Ayon sa Samaria Regional Council, nagpapatrolya ang magkapatid at isa pang Israeli gamit ang ATV nang biglang bumilis papalapit sa kanila ang isang sasakyan mula sa Arabong nayon ng Beit Imrin. Kakatapos lang nating talakayin ang pag-atake gamit ang sasakyan, at ngayon ay inuulat natin isang nakamamatay na pag-atake gamit ang sasakyan na nagmula sa PA kung saan napatay ang isang 18 anyos na Israeli kakaganap lang nito. Ayon kay Yossi Dagan, alkalde ng Shomron o Samaria Regional Council, may malupit at barbarong kaaway na layuning patayin ang mga Hudyo at palayasin sila sa kanilang lupain. At ito mismo ang nangyari at ito ang dahilan kung bakit patuloy na nangyayari ang mga pag-atake gamit ang sasakyan. Mulay, nagkaroon ng insidente kung saan sa kasamaang palad ay pinaputukan ng mga sundalo ng IDF ang sasakyan biglang bumilis papalapit sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, may Israeli na napatay sa pag-atake gamit ang sasakyan. Ngayon, alam mo na ang totoong sitwasyon. Hindi sadyang tinatarget ng mga sundalong Israeli ang mga sibilyan. Sinanay silang bumaril kapag may kahina-hinalang kilos, tulad ng sasakyang biglang bumibilis papalapit bilang pagtatanggol sa sarili. Kung ititigil ng PA ang pag-uudyok, gaya ng nakita natin sa video na yon, at tumigil ang mga pagbangga ng sasakyan, wala tayong mararanasang mga insidenteng ganon. Kasalanan ng autoridad ng Palestina at iba pang teroristang grupo ang mga pagkamatay dahil sa patuloy nilang pag-uudyok ng karahasan. Magpatuloy tayo. Ang kaibigan kong si IDF Lieutenant Colonel sa Reserva, Maurice Hirsch, mula sa Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, ay nag-ulat na palaging pinalalaki ng autoridad ng Palestina ang populasyon ng mga Palestino sa Judea at Samaria. Ayon sa ulat ukol sa kalagayan ng mga Palestino sa pagtatapos ng 2025, ang PA Central Bureau of Statistics ay nagangkin ng populasyon na 5.56 na milyon sa tinatawag nilang Estado ng Palestina, kung saan 3.43 milyon ay nasa tinatawag nilang West Bank. Ang mga bilang na ito ay sentro sa naratibo ng PA. Gaya ng sinabi ko, una, mahalagang tandaan na walang Estado ng Palestina at ang tinatawag nilang West Bank ay Judea at Samaria. Pero balik tayo sa ating paksa. Ang mga kamakailang pag-amin ng PA para sa nalalapit na halalan sa munisipyo ay nagpapakita na ang aktwal na populasyon sa Judea at Samaria ay nasa pinakamarami 2.9 na milyon, mahigit 500 at 30,000 na mas kaunti kaysa sa dati nilang ipinahayag. Inamin ito ng PA bilang paghahanda sa halalan sa munisipyo sa susunod na buwan. Sa totoo lang, ayon sa ulat, malamang na sobra pa rin ang bilang na 2.9 na milyon na ito, kahit ang numerong iyon ay pinalubo pa rin. Ayon kay Ambassador Yoram Ettinger, dating ministro ng Israel para sa Congressional Affairs sa Embahada ng Israel sa Washington, madalas pinalalaki ng PA ang bilang ng ipinapanganak at naguulat ng mas mababang bilang ng namamatay dahil sa pampulitika at pinansyal na dahilan. Kaya ayon kay Ettinger, malamang na ang kabuuang populasyon ng mga Palestino sa Judea at Samaria ay hindi lalampas sa 1.5 bilyong tao.
Madalas manipulahin ng PA at iba pang grupong Palestino ang datos ng populasyon, kapanganakan at kamatayan, gaya ng bilang ng mga namatay sa digmaan sa Gaza para sa kanilang pampulitikang agenda. Dahil dito, halos walang bigat na dapat ibigay sa ulat ng mga Palestino tungkol dito, kahit galing pa sa Hamas o PA. Ipapaliwanag ko ang nangyayari dito. Sa Gaza, pinalaki ng Hamas ang bilang ng namatay para akusahan ang Israel ng mas maraming pinatay kaysa sa totoong bilang. Pinagsama ng Hamas ang terorista, tinatawag na civilian at natural na pagkamatay sa isang kategorya bilang bahagi ng kanilang propaganda laban sa Israel. Ngayon, pinalalaki ng PA ang kanilang bilang sa kasong ito. Layunin nitong ipahayag na sa loob ng X taon, mas marami ng Arabo kaysa Hudyo sa Israel, pati Judea at Samaria. Pagkatapos, aakusahan nila ang Israel ng pagpapatakbo ng estado ng apartheid na pinamumunuan ng minorya. Paratang na matagal na nilang ibinabato laban sa Israel. Pero gagawin nitong opisyal ito. Hindi na natin dapat bigyang pansin na mahigit 70% ng mga Arabo sa Judea at Samaria ay nasa ilalim ng PA. Kaya bakit pa sila bibigyan ng Israeli citizenship? Tulad ng pinatunayan ni Joram Ediger, demograpikong multo ang ating kinakaharap. Hindi nila kayang wasakin ng Israel sa pamamagitan ng lakas militar. Sa totoo lang, kung bibigyan natin sila ng sariling estado, automatiko itong magiging banta sa pag-iral ng estado ng Israel. Kaya ang susunod na pinakamabuting hakbang ay subukang sirain ng Israel gamit ang peking estadistika para makuha ang simpatya ng mundo. Tulad ng ginawa ni Maurice Hirsch sa ulat na ito, kailangang ibunyag ng mga opisyal ng Israel ang estratehiyang ito ng PA na subukang sirain ang Israel gamit lamang ang mga peking estadistika. Huwag magpaloko sa propaganda. Heto ang ilang magagandang balita ngayong linggo. Kasaysayan sa Hilagang Samaria. 21 taon matapos mapaalis ang mga Hudyo mula Gaza at Hilagang Samaria, nagdala ang Samaria Regional Council at kilusang amana ng mga mobile home sa Sanur. Dos-dosenang mobile home ang inilagay para sa mga pamilya at susunod na iahanda ang infrastruktura sa lugar. Bilang paalala, mga 3 buwan na ang nakalipas, inaprubahan ng Knesset Higher Planning Council ang isang master plan para sa pagtatayo ng 126 na unit ng pabahay sa komunidad ng Sanur na winasak noong pagpapaalis noong 2005. Ang pag-apruba ay nagbibigay ng legal na basehan para muling itayo ang komunidad at maibalik ang mga pamilya. Bumisita sina Ministro ng Pananalapi at Defense Ministry, Bezalel Smotrich, at Samaria Regional Council Head Yossi Dagan na magkasamang nangunguna sa pagbabalik sa Hilagang Samaria, sa Sanur at natuwa sa pag-apruba. Si Dagan, dating pinuno ng Samaria Regional Council at inilikas mula sa Sanur, ay nagsabi, "Huling hakbang na papunta sa pagbabalik natin sa Sanur. Sa huli, manyanig ang katarungan. Tayo'y babalik sa tahanan." Muli, bilang paalala, noong 2005 ang pamahalaan ng Estado ng Israel, ang ating pamahalaan ay nagpasya, nagganap na alisin ang lahat ng buhay Hudyo mula sa Gaza at 4 na komunidad sa Hilagang Samaria. Habang di pa pwedeng bumalik ang mga Hudyo sa Gush Katif at Gaza, pinayagan ng gobyerno ang mga Israeli na bumalik sa Hilagang Samaria. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng paglalagay ng mga mobile home na ito. Hindi lang ito usapan tungkol sa maaaring mangyari, ito ay aksyon sa aktwal na lugar. Muling naibalik ang mga tahanang Hudyo sa Samaria. Natural lang na ang mga Hudyo ay manirahan sa Judea at Samaria. Tuloy tayo dito. Gumagawa na naman ng masama ang kontra-Israel na UN. Nagpahayag ng pag-aalala ang UN Human Rights Office ngayong linggo tungkol sa posibleng etnikong paglilinis. Kinukondena nila ang mabilis na pagtatayo ng Israeli settlements at pagpapalis ng libu-libong Palestino sa malaking bahagi ng West Bank. Lalong tumindi ito nitong mga nakaraang buwan, ayon ito sa UN. Ayon sa diplomatikong misyon ng Israel sa Geneva, nawala na ang kredibilidad ng UN Human Rights Office para sa Israel. Ano ba talaga nangyayari? Nabanggit ko lang ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Sanur, Hilagang Samaria, at yan ang di matanggap ng iba sa mundo. Hindi matanggap ng mga naliwanagan sa UN na magkalapit ang tirahan ng mga Hudyo at Arabo. Walang issue sa kanila ang isang puro Arabong entidad at ang etnikong paglilinis ng lahat ng Hudyo sa lugar. Ayos lang sa kanila yon. Pero ang mga Hudyo at Arabo na magkasama sa iisang rehiyon, yon ang tinututulan nila. Ano ang ginagawa nila?
Inaakusahan nila ang Israel ng ethnic cleansing na hindi naman totoo at isinusulong pa nila ang totoong ethnic cleansing laban sa mga Hudyo. Walang nabanggit tungkol sa terorismong jihadist sa mga Hudyo, pati na rin sa mga pag-atake gamit ang bato, molotov, pamamaril at pagbangga ng sasakyan na lagi nating pinag-uusapan. Mga kababayan, alamin muna ang totoong impormasyon bago maniwala sa baluktot na pahayag ng UN. Pumatay ang mga IDF sniper ng 2 Arabong terorista na naghahagis ng bato sa pangunahing kalsada sa Samaria ngayong linggo. Binaril ng mga sniper mula sa Unit 636 ang mga terorista sa Sinjil. Hinahabol ng mga puwersa ang iba pang tumakas na terorista. Mga kababayan, kapag naghagis ka ng bato sa motorista, yon ay tangkang pagpatay. Nabasag ang windshield ko dahil sa Arabeng naghagis ng bato at hindi yon nakakatawa. Dapat maunawaan ng mga terorista na kapag naghagis sila ng bato sa mga sasakyan ng Israeli, may mabigat silang kaparusahan. May mahalagang opinyon ngayong linggo sa JNS mula sa mga tagapagtatag ng kilusan para sa soberanya, sina Nadia Matar at Yudi Katsover. Sabi nila, para sa tunay at pangmatagalang tagumpay ng Israel laban sa Iran, dapat din itong kumilos sa Judea, Samaria at Gaza. Ayon sa mga may akda, nagbabago ang gitnang silangan ngayon. Kung ang pagbabagong ito ay magbibigay ng seguridad sa Israel, dapat gumawa ang Israel ng isang karagdagang mahalagang hakbang para pigilan ang pagtatatag ng estadong terorista na suportado ng Iran sa ating lupain. Ayon sa kanila, darating lang ang tunay na katatagan sa rehiyon kapag tuluyang inalis ang posibilidad ng teroristang estado at umayon ang politika sa makasaysayan, geographical at practical na realidad. Ang pagpapatupad ng soberanya ng Israel sa Judea, Samaria at Gaza ay mahalaga at dapat gawin mismo sa panahon ng digmaan. Ang hatbang na ito ay magpapakita sa mundo, sa mga kapitbahay at sa atin na walang mapanirang entidad na lilitaw sa pusod ng lupain o sa Gaza Strip. Sa madaling salita, dapat igiit ng Israel ang soberanya nito sa Judea, Samaria at Gaza. Tulad ng napag-usapan natin nung nakaraang linggo, sinusubukan ng Iran na gamitin ang mga lugar na ito na itinuturing nilang kahinaan ng Israel para magpalaganap ng terorismo sa rehiyon. Masama na ang ballistic missile, pero paano kung may proxy ang Iran sa burol na tanaw ang Ben Gurion Airport at mga pangunahing sentro ng populasyon? Hindi dapat mangyari yan. At gaya ng sinasabi ng mga may akda, ang soberanya ang tamang hakbang. At dito nagtatapos ang Judaication ngayong linggo dito sa JNS TV. Ako si Josh Hastin, tagapagbalita ng JNS News. Nais kong batiin ang mga tao sa likod ng kamera. Ang bagong producer natin, si Barbara Kanimov. Maligayang pagdating sa JNS team. Si Aaron Wagalanter nasa board. Yuris Fresky ang station manager. Kasama sina Zach Sickerman at Ryan Lifshitz. Nais ko kayong batiin ng isang magandang linggo. Patuloy tayong manalangin para sa kaligtasan ng matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF na nagpoprotekta sa atin 24/7. Sana'y magkaroon tayo ng katahimikan dito sa ating bayan. Puro magagandang bagay lang. Magkita tayo ulit sa Judaication sa JNS TV sa susunod na linggo.